o pangarap mo lang yan. Kung ngayon meron na, dati sabi mo sana kahit paano ganito, kung ngayon meron na. Diba? Parang feeling ko yung effort ko hindi sapat. Bes, ano ka ba? Ano mo naman yung sarili mo na ang laki ng achievements na nagawa mo? And then prove us wrong. Ganyan, ganyan. Hindi ko talaga makita ngayon yung layo. Sa dami ng utang ko, sa dami ng iniisip ko, mas importante pang iisipin ko yung due date ko, yung dadating kong bayarin, yung ito. Kaysa yung iniisip ko na ang layo na nang narating ko. Hindi ko makita kung gaano kalayo. O yung idea kung gaano kalayo yon, kayo na bahala na magsabi guys kung gaano kalayo ang narating ng Mami Part. Ito guys yung pinikap natin kay Tita Tessie, no? Kumuha tayo ng 10 reel ng mathematic notebooks, yung ganyan yun. Ano ba tawag dito? Graphing notebook. Yan. Tapos, nakabili tayo ng 10 honey. Finally, nakahanap tayo ng honey. Nagpasingit lang tayo ng isang yarn kasi medyo mahal ng konti. Tapos, ito yung mga ballpen natin. I-check natin yung ating mga ballpen. Yan. Bumili tayo ng Panda Classic. Yan. Ito. Hindi ako nag-video doon, guys. Bumili din tayo ng may red, dalawang black, tapos isang red. Tapos, Test Good. Bumili din tayo ng Test Good, 2 box. No? Tapos bumili tayo ng tatlo pala tong Panda Classic natin na pero yung Panda Payat, yung parang traditional. Ayan, 2 box. Tapos bumili din tayo ng Flex Stick. Tatlo. Tapos isang blue and red. Ayan. So may display na tayo kasi yun yung wala tayo eh. Tingnan nyo so far. May bumili na ba ng mga notebook? Gulo-gulo na naman doon oh. Mga pang grade 1 to 4 na papel, wala pa tayo. Order tayo sa Shopee, tsaka plastic cover, may mga naghahanap. Ayan, may ballpen na din tayo sa wakas. Grabe. Halos lahat na ilagay dito. Sa ballpen pa lang ang puhunan, 1,000 na mahigit. Habang nagkakagulo kami kung anong ulam natin sa hapunan. Unbox na natin to kasi bibili na, naka-extra lang ito. So, bumili tayo ulit ng yung ganito naman siya na permanent. Folder jacket. Jacket folder. Yun. Mighty band. Yellow pad. Additional stock. Yellow pad. Wala na. Walang cancel na ganito. Oh, ang taray. Napupuno na. Pero hindi kayo maniniwala. Ang dami pa rin kulang talaga dyan. Oh, ayan. Meron tayong A4 na may mga naghahanap. Di naman masyadong mabili ang A4. Kaya lang, syempre kung may naghahanap, kahit paano, kaya paisa-isang rin lang ang ating stocks. So, nagbago na rin ako ng presyo sa ating mga colored paper na dating 4-5, ginawa ko ng 3-5. And ganun din sa ating mga bond paper, ginawa na nating 4-5 na dating piso isa. No? So, ayan. Mga notebook natin, nababawasan na yan kasi lumuwag-luwag na yan. Okay? So, sa totoo lang, marami akong kulang sa grocery items. Mamimili ang daddy soon. No? Wala. Mamimili kasi ang daddy. Ayan. Hi guys, Mami Part is here. So, ang last natin na i-unbox ay ito. So, I'm inviting you guys to please follow me on my Facebook account. Ayan yung Facebook account natin. Ayan yung profile ko. Mami Part, no? MAMI. With 799 followers pa lang. Ayan. So, please follow me. Alam nyo, maganda yung mga sinishare ko dyan na story na may mga vlog number. Kasi, nasimulan yung journey ng sharing ko dito ng mga content way back 2016. So, kaya, hindi katulad nung dito sa channel natin na ang nasimulan ko talaga ay yung dun lang sa ating store na bago dito. So, ang kagandahan ay mas masusundan nyo at maiintindihan nyo yung mga pangyayari, yung mga struggles, at saka yung mga natutunan ng Mami Part. So, that is the thing that I didn't able to share to you guys nung mga panahon na nandun ako sa ating Kasi actually, alam ko naman sa mga old subscribers natin, the true or the real reason why nasa YouTube ako is for music. Kasi gusto kong kumanta, no? And then na-upload ko. But, it's really not that so intended na mag-vlog, sharing with my experiences and some a little bit of personal life at saka yung pagdating sa sari-sari store. It's just that nagkataon lang kasi yun yung life ko, no? Yun yung life ko. But before pa ako talaga din naging sa YouTube, meron akong page. Hindi ako masyadong active sa page ko. Kaya dito tayo sa may Mami Part na lang. Yung page ko kasi Team Park. No, Team Park. Ito yung aking active ngayon na social media account na talagang sinishare ko yung ating mga journey from the beginning ng 2016 na nag-start ako mag-sari-sari store. So yun nga, hindi naman ako talaga hindi ko talaga meant na mag-vlog ng tungkol sa sari-sari store nung nasa YouTube ako.
So nagkataon lang din kasi na may mga kakilala din ako na they are really PM me, no? Tinetext nila ako, chinechat nila ako na, mate, nakita ko yung post mo, ganyan, paano ba magpresyo, paano ba magagawa. Doon nagsimula yon. Nagsimula muna ako sa Team Park page. If I still remember, naalala ko pa noon, I was in Taiwan, I was on vacation with Daddy Park, and then nag-live ako doon, and then ang isa sa kauna-unahan kong nakilala na nag-follow sa akin ay si Loribel. So kaya lang si Loribel kasi hindi siya masyadong active ngayon dito manood sa YouTube, lagi doon sa Facebook. So ang tanong kasi, no, alam nyo, ang dami kong gustong share na talagang marami, para hindi kayo masyadong nag-iisip or whatsoever pa. Ang dami kong gustong share na mas malalim na mga kung bakit ganito, bakit ganyan. Hindi ko lang magawa kasi this is not yet the right time. So, I'm waiting for the right time for that. Kasi ako yung tipo ng taong mas gusto ko yung maingat at nasa tamang panahon ang pag-share. Kasi hanggat maaari nga, ayoko din naman talaga na nag-share ng masyadong personal life ng inahan nyo. So, I think being a creator, being in social media, being in public, I think to be responsible one para maging maprotektahan din ang mga anak mo, ang pamilya mo, ang family nyo, is to limit what you share in social media. So, hindi pa naman ako ganun na, well, handa na ako doon sa bashing, I think, ng medyo slight. Pero kasi hindi ako para mabash, para hindi naman pa ako yung, alam mo yun, yung malaking vlogger, ganyan. So, and as much as possible kasi mas pinili ko talaga na somehow yung aking life ay discreet, no? So, for me, naniniwala kasi ako na nasa atin yung mga actions na, yung in every actions that we do, we have the responsibility. Yung kailangan ba natin na tanggapin kung ano ang magiging consequences ng ginagawa nating actions. So, kaya as much as possible kasi I want it safe, I want it na hindi maapektuhan ng pamilya ko, no, ganyan. Alam niyo naman na, ako pa yung tipo ng tao. Isa lang talaga ang lagi kong sinasabi, ang weakness ko, family. That's all. No, that's all. Kasi sa dami ng pinagdaanan ko, I don't think na meron pa akong weaknesses kasi sa totoo lang, no? Sa totoo lang. Hindi maaaring yung ibang tao ay mas worse yung buhay nila compared to me. But for me, yung mga experiences ko sa buhay ay enough na maging much stronger mother ako, much stronger person, no? Stronger than before, ganyan. So, yun lang. Ang dami drama. Follow nyo ako dito, ha? Kasi mas andito yung talagang from the beginning. Anyway, let's do shout out. At dito sa shout out natin, ay dito din natin, ano yung mga pag-uusapan natin na topic, no? Ayan. So, let's have shout out to Bunogo Official Vlog 101. Wow, sari-sari store, good business yan, idol. Bagong kaibigan po, watching from Cavite. Shout out mga Cavite. Juanita San Mateo, wow, dami yung benta. Kami po yung 20k to 10k. Yung 20k, 10 days po yun. Pero masaya na po kami doon. Ayan. Here's the thing naman, Sir Juanito, kasi having a big business or having a good sales or big income, it comes with a responsibility. It requires dedication, it requires perseverance, it requires a lot of patience, frustration, disappointments, and it also comes with a lot of discipline, no? So, having a good sales or sa inyo, malaki yung sales, sa amin, medyo nagiging normal siya. In a way kasi na yung lifestyle namin, yung pangangailangan din namin kasi ay malaki. Parang ganito lang yan. Nagtrabaho ka sa Manila, malaki ang sahod, maganda ang sahod. Sometimes above minimum. However, yung cost of living doon ay mataas din. Diba? So, parang ganun lang din sa negosyo. So, talagang medyo na ng tao, nature na ng tao na once na lumalaki ang income, ay talagang kadikit na yung lumalaki din ang gastos. Kasi aanhin mo naman yung malaking income kung hindi ka naman bibili ng mga bagay na pangangailangan mo for you to improve. Eto, ganito na lang yan gumaganda income mo, lumalaki income mo, pero hindi ka nag-i-improve. Diba? Papaano kung dumating yung time na kailangan mo nang sumabay sa panahon, no? And napag-iiwanan ka pa rin. Dahil sa katitipid mo at kagaganon mo, I'm not saying na maging magastos, no? I'm just saying is just live within our means, ganon, no? Dumating ako sa punto talaga na I didn't live within my means, na talagang tipong na-overwhelmed ako, ganon. But good thing na lang talaga na dumadating ako dun sa punto na may mga nare-realize ako kasi yung consequences na
na bumabalik sa akin. And then, handoon na yung natututo ako, na yung mga lesson learned, no? Mga charge to experiences na nangyayari sa buhay natin. And then, dumadating yung maturity at yung priorities. So, it's totally fine, Sir Juanito, no? Walang problema po dyan. Alam niyo kung tatanungin, pagka tinanong niyo ako, Mami Pat, mas gusto mo ba yung tama lang ang benta tulad ng dati, na maliit lang ang iyong responsibilidad at obligasyon, o ngayon na malaki ang benta pero malaki ang responsibilidad at obligasyon? Ito po kasi, both aking pipiliin. Kundi kasi, hindi naman din kasi parehas yung naging sitwasyon ko nung maliit ang kita ng tindahan, dahil maliit lang ang tindahan ko. And ngayong malaki na ang tindahan at kahit papaano ay maganda ang malaki ang kita or malaki ang sales. Hindi kita ang sales kasi talagang tinamaan talaga tayo ng kutakot-takot ng mga problema sa dagok sa ating tindahan, diba? So, ganito kasi noon, okay lang kasi provided ang basic needs ng inahan nyo, ng Daddy Park. Ngayon kasi, hindi naman provided. Bread and butter namin literal ang aming tindahan. So, kaya, for me, parehas ko siyang pipiliin in a way na magkaiba kasi ang naging sitwasyon ko. No? But if, kung dadating doon sa punto na Daddy can provide everything sa basic needs natin, basic needs namin, mas okay lang sa akin na medyo maliit ang sales compare sa nagiging sales ko ngayon or mula nung pinutak ko tong negosyo na to. Kasi syempre, malilesen din naman yung aking effort physically, emotionally, obligations and responsibilities, no? I can have more time to myself, to my family, to my kids, ganyan. So dahil kasi hinihingi ng pagkakataon na talagang yung pagtutok dito sa ating tindahan dahil ito ang ating pinagkukuhanan ng kabuhayan, talagang may isasakripisyo ka talaga, no? So, it's totally fine, Sir Juanito. Just kaya ko lang to sinabi kasi para maintindihan ng lahat na huwag tayo basta na-amaze sa malaking sales, no? Kasi yung malaking sales, it is always comes with a lot of sacrifices, a lot of consequences, a lot of responsibilities and disappointments and obligations and frustrations. And syempre, kung hindi matibay ang isang tindera or ang isang business owner, hindi to basta mapagtatagumpayan, no? Ika nga, pag hindi mo kayang malagpasan itong mga ganito, you're not meant for this kind of business or you are not meant for much bigger, no? Ayan. So, kaya tulad ng halimbawa din, lumalaki ka, so syempre dapat you have a stock knowledge when it comes para makatipid ka, when it comes to taxing, kasi syempre nasa legal ang iyong negosyo. So lahat yan kailangan taglay mo hanggat maaari, no? Kasi igagastos mo pa ba yan, di ba? Ibabayad mo pa ba sa accountant yan or sa bookkeeper, wherein if you have stock knowledge or you can do it on your own, magagawa mo. Although, masasabi ko naman ng mga panahon noon, mga old businesses or mga old business people, kasi naman ng mga panahon noon, hindi naman mahigpit. Hindi katulad ngayon, na pahigpit ng pahigpit at napakagaling sumilip ng mga BIR at mga taga-munisipyo, di ba? Hindi na tulad ng dati na makalulusot at makalulusot. So, yun lang. Yeah? So, imagine niyo no, yung kaya alam nyo, eto don't get me wrong, hindi dun sa mga umasenso, nagtyaga, hindi ko ini-invalidate yung kanilang effort at diskarte kaya sila umunlad. It's just, yung some people na nag-success ay hindi kasi nila naranasan basta-basta yung kinakaharap ngayon ng mga bagong sibol or bagong papasok sa pagninegosyo ng maliit man o medyo kalakihan. Hindi kasi nila noon dinanas yung higpit pagdating sa tax, pagdating sa compliance, hindi nila masyadong dinanas. So kaya, yung pagkakataon nila na makaipon, makapag-pursue, makapag-expand or whatsoever pa, hindi ganun na tulad ng ngayon na hindi ka pa, minsan nga, nagsisimula ka pa nga lang, yung opportunity mo nabablock na dahil sa dami ng compliance. Unlike before, mga old businesses, marami dyan, they don't even face this kind of situation. Diba? So, just to hindi ko in-invalidate ang kanilang success, ang kanilang, guys, I know how to clap in the victory of other, but sometimes kasi, sa mga ibang sitwasyon, na ipag-compare natin, iba kasi yung dinadanas ngayon ng mga bagong negosyante, bagong sumisibol sa pagninegosyo, and wants to comply, and wants to be legal para maayos ang kanilang negosyo from the start, ay talagang masasabi kong napakalayo ng kaibahan. So, lumalaki ako na alam ko ang sistema, alam ko ang sitwasyon. And so, kaya, I know. Diba? So, again hindi ko in-invalid yung mga naging diskarte at ng ibang mga negosyante o mga pumasok sa pagninegosyo ng tindahan or sa kung ano man pa. So, yun lang yung masasabi ko. No? Yun lang yung masasabi ko. Kasi minsan kasi,
no? Lalo na nung hindi pa talaga sobrang naghihigpit, no? Napakarami talaga dyan na todo flex, todo flex, todo flex. But hey, wait, no? May mga silent people na wala sa social media, just observing and watching social media. They're fighting their own battles, but hindi naman natin alam yung kanilang sariling battles, di ba? Bakit minsan ang hirap nung agad na pag-angat? It is because may mga compliance, may mga dinadanas sila sa negosyo na kailangan nilang mag-comply, magbayad, ganyan, obligations. Diba? Eh, yung mga iba, nagsimula, wala namang obligations. Tapos, flex ng benta, no? Come to think of it, yung sinasabi na, alam nyo, honest ako, pagdating sa ganyang salita, ha, tamaan, wag magalit, no? Bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. I am just very vocal lang sa katotohanan, no? So, yun lang. Wala tayong pinatatamaan. Gusto lang nating maintindihan at maunawaan na ang ating paglaki ay always comes with big responsibilities and obligations. So, Sir Juanito, I love you. At naiintindihan ko yung ano mo. Pero, syempre, huwag maa-amaze. Kasi, tatandaan natin, bago makamit, may mga paghihirap, pagsubok, sakripisyo. Okay? But, syempre, I am still wishing you, hoping more sales to you, and syempre yung masipag kasi itong si Sir Juanito, napakasipag nito talaga, sa totoo lang. Every time na magpupunta siya sa ating channel, may mga pagbabago din siyang nasi-share sa kanyang pagsimula. Mag-asawa sila na senior citizen, natatanda ko Sir Juanito, senior citizen, no? Without help of their children, na sometimes sila pa yung nagbibigay, and then nagsisikap silang mag-asawa, coming from their pension, they start up a small sari-sari store, pailan-ilan lang, paano-ano, magtatanim ba? Paalam ko, magtatanim, at kung ano-ano, magbebenta ng basahan, dishwashing and everything, at mga kung ano-ano pa na mga kaya pa ni Sir Juanitong gawin, no? Mga senior citizen yun, diba? Tulungan silang mag-asawa. So, that is a very, very, big accomplishment na Sir Juanito. Sa pagkasapat naman at okay lang, at kahit pa paano nakakapagtabi, okay lang yung sales, no? Okay lang. Okay, Winnie07, watching here, Mami Park. Marites Guerrera, God bless you always, Ma'am. Ellen Pilar, hi, Mami. Yehey, may upload na kayo. Misha Vlog, Mami, watching po, love you. Lagi layo na ng narating nyo, Mami, nakakatuwa naman po. Hindi ko napapansin na malayo na ang narating ko. I mean, hindi ko kasi minsan ma-identify kung ano yung layo ng narating. Ito nga sa totoo lang, ma-share ko sa inyo. Pag nag-uusap kami ng best friend ko, kasi si best friend ko, siya yung isa sa number 1 fan ko talaga. Siya yung isa sa number 1 na naniniwala sa kakayanan ko. Siya yung nakakakilala ng ugali ko. Siya talaga yung she's the only friend that I've known na nakakatolerate ng pag-uugali ko, ng saltik ko, ng the way I think, ganyan. And siya din yung number 1 na nag-a-uplift sa akin, no? Even wala pa si Daddy Park, lahat ng mga na-achieve ko, alam nyo, kahit washing machine lang yan na napundar ko, sobrang yan sa akin, sobrang grabe bes, no? Ang galing mo, biruin mo, no? Kahit mahirap ang buhay, nagagawan mo ng diskarte na kahit papaano makapundar ng mga basic needs nyo, na kahit papaano, nagagawan mo ng paraan na mairaos ang mga anak mo. She's always the one, kasi she's always the one who is always in my journey, no? With, paano ba sabihin yun? She's always the one na nakakasaksi ng mga journey ko, na mga paghihirap, meron at wala, no? Ganun talaga, promise. Lagi niya sinasabi, no? Lagi, kahit simpleng bagay na meron, no? Na-appreciate niya at nakikita niya talaga na binibigyan kanya talaga ng, ng acknowledgement, na grabe best, no? Imagine, dati pangarap lang natin yan, o pangarap mo lang yan, o ngayon meron na. Dati sabi mo, sana kahit papaano ganito, o ngayon meron na, di ba? Pero syempre, ang sipag mo din, ganyan. Ayoko magbuhat ng upuan, galing to kay Beshi. Tapos sabi ko, bes, parang ako yung tipong, parang feeling ko yung effort ko hindi sapat, yung mga maling decision ko, kundi kasi ganito yung naging nangyari, ganito kasi yung decision ko, ganito, ganyan. Pero alam nyo, she is always finding a point or a reason for me to be grateful. At kahit papaano naman ay purihin ko naman ang sarili ko. Yung bang parang, bes, anuhin mo naman yung, ganito lagi niya sasabihin, bes, ano ka ba? Anuhin mo naman yung sarili mo na ang laki ng achievements na nagawa mo. Actually, you prove us wrong. Kasi dati talagang sabi namin, hindi ganun dapat na yung sa pagdesisyon, yung mga una-una na pagdedesisyon dito, naalala ko, sabi niya, they prove us wrong. Ganyan. Until such time na, yun nga, no? I don't want naman na talagang, nagmali kayo ni daddy ng kasi, kung kayo nakikinig sa akin, ganyan. O ngayon, ano masasabi nyo? Hindi ko naman yun pinagmamalaki. Siya mismo ang nag-open up noon. Nasasabi niya, Beshi, you prove us wrong. And that is what your biggest achievement na pinakita sa amin na talagang pinatunayan mo na talagang marunong ka
may galing ka, may kakayanan ka. So, talagang grabe. Alam nyo, pag dapat ang best friend nyo, yung pipiliin yung tao, ganun. Yung kung nakikita nagkakamali kayo, may mali kayo, kinokorek kayo, at kung nakikita yung mga achievements nyo, ay binibigyan kayo ng affirmation, no? Yun, ganon. Affirmation, yan. Si Daddy Park, ganun din, grabe. Ang feeling ko, I feel so less. Pero sa kanila, grabe, siksik liglig umaapaw. Ganon yung dating sa kanila ng aking kakayanan, ng aking ano. And I'm so happy na may mga taong naniniwala sa akin at yung mga tao na yun ay napaka-importante sa buhay ko. So yun, so Beshi, I love you. So ako, sana maasa ako na sa edad nyo ngayon, sa edad natin ngayon, no? Sana meron kayong natawag na best friend. Kilig-kiligan na yan. Anyway, thank you Ma'am Ellen Pilar, no? Hindi ko talaga makita ngayon yung layo. Sa dami ng utang ko, sa dami ng iniisip ko, mas importante pang iisipin ko yung due date ko, yung dadating kong bayarin, yung ganito. Kaysa yung iniisip ko na layo na nang narating ko. But it doesn't mean na I'm not grateful, ha. I'm so very grateful to God. Imagine, humiling lang ako ng pero ang binigay niya sa akin ay siksik liglig umahapaw. What I'm trying to say is kasi, sabi ko nga sa inyo, kapag meron kayong na-achieve at umaano kayo, merong kaakibat na obligasyon at responsibilidad. Kaya, siguro dahil sa akin yung pressure at saka yung sometimes yung peace of mind, kaya hindi ko masyadong minsan ma-appreciate at hindi ko makita kung gaano kalayo. Although, talagang si Daddy Park din araw-araw, look what you become. You're so very far na from what we've started, no? Literal na kahit paano talagang we started from humble beginning and then imagine you made it. Ganon, di ba? So, nakakatuwa lang. So, Ma'am Ellen, thank you. No? Wala man akong idea kung gaano kalayo yon. Kayo na bahala na magsabi guys kung gaano kalayo ang narating ng Mami Park. Basta ang sa akin lang, kailangan ko itong gawin kasi ito ang bread and butter namin, kailangan kong pagbutihan, ito ang pinagkukunan namin, at kailangan kong maging okay araw-araw. Yee! Ganon! Okay, Helen Bosio, nakakapagod sa tindahan, walang katapusang paglilinis, ang bigat ng bigas at feeds dahil dapat linis para iwas insect. Which is true, no? Tulad nga ng sabi ko, ang pagkaroon ng ganitong hanap buhay ay not meant for you if you are not physically prepared, emotionally, mentally, spiritually, and of course, financially. Diba? So, pero all in all, ang mga nagtagumpay sa ganitong larangan ay talagang for them, it's really, really a blessing. Mahirap na masarap. Ika nga ay maglalaylo lang paminsan-minsan, pero hindi susuko at hindi hihinto. Diba? Ganun. Okay, Rick Anuevo, God bless you always, Mami Park. Hello, Sir Anuevo. Alam niyo po si Sir Anuevo, there are times na minsan pagka meron siyang gusto sa aking i-consult or itanong, nag-PPM yan, no? Sabi ko nga sa inyo may mga tao na silent lang, minsan nga hindi pa talaga nagpaparamdam dito sa ating YouTube channel, talagang mag-PPM, hihingi ng advices, mayayaman, sinasabi talaga sa buhay. But, grabe talaga yung nila, na mag-ano sa akin, na bakit ako hindi naman ako din, nagpe-fail din ako sa buhay ko, pero they choose me, no? They ask me. So, it's nakakatuwa. Isa rin yun sa achievements natin, na kahit pa paano, natatanong tayo ng ating mga manonood, no? Okay, so si Janelle, masaya ako para sa'yo. Nag-scroll ako, nakita kong video mo. Nung una, akala ko hindi ikaw yan. Hanggang pinanood ko, sobrang layo na ng narating mo compare sa nung dati. Happy ako at okay na ang buhay mo. Proud ako sa'yo. Laki na ni Kauri. God bless lagi. So, I think, hindi ko sure kung kilala niya ako personally or nasubaybayan lang niya yung aking buhay na mula nang naging vlogger tayo. So, Janelle, magpakilala ka naman. Kilala mo ba ako personally, ganyan? Yun. Kasi parang sabi nga niya, nag-scroll daw siya na hindi daw niya akalain na ako pala ito. So, wala kasi akong matandaan tao na kilala ko na Janelle. So, kaya, please, magpakilala ka naman, Janelle. Please lang. Ayan. Okay. BG Support Group. Hi, April. This is a friend from US. So, hi! And also to MJOFW. Kahit ako, madami akong natutunan. Kahit mahaba ang video, kung interesado talaga, tatapusin ng manonood. Si MJ po, natatandaan ko to. Mahilig tong manood din ng mga videos ko na kahit nga mahaba. Ma'am MJ, maraming salamat po. I really appreciate it. Maraming bagay ako na, I don't know, hindi ko alam kung paano ko ipaparating sa inyo na sobrang napaka-overwhelming for me na na-acknowledge nyo yung effort ko, yung pinapakita natin sa ating what is good with this channel kasi napaka-raw, no? Napaka-raw talaga. Yung talagang wala tayong kailangan itago basta-basta. I mean, hindi kailangan lahat i-share but I mean, when it comes to business, kailangan na nakikita ng mga manonood yung bad sides and good sides, yung consequences, yung mga
katotohanan, yung realidad na nangyayari sa totoong pagpasok sa ganitong negosyo. Kasi I believe na for you to influence, for you to teach, for you to preach, kung nag-preach ka man or whatsoever pa, or for you to coach, kailangan yung mga possibilities na bad sides ng isang negosyo ay nakikita din nila. Kaya nga, as much as possible, we share our journey. So, kung may mga times man na naglalaylo ako when it comes to vlogging, it is because kasi sometimes I need to focus sa buhay ko, ganyan. Soon enough, I could share to you guys those mga ano ko, kung bakit minsan bigla akong hihinto, not because I'm struggling, kasama na yon, but it is because I have reasons, no? I have reasons. And I hope na talagang soon ay ma-share ko yan sa inyo. So, kaya naman, sa pagtatapos ng ating vlog, masyadong formal. Pagtatapos ng ating vlog, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating channel at kahit paano hindi nyo binibitawan ang inahan nyo. So, this is Mommy Park and this is Team Park nagsasabing, Tindera is my proud career fighting! Mwah!